This is Gen Talks. Real talks from real gents. Alright. Okay. Welcome sa GT. GT Talks. Ay, GT lang pala. GT lang, GT lang. Kasi Gen Talks. Gen Ayan. Talks. Our first episode. Ako nga pala si Ham. And I'm Jeff. Ayan, so first episode, magla-launch tayo this month of February. Paano to eh? Love month nga sinasabi ng iba. So, ang first topic natin, we'll talk about isang, for me parang isa to sa mga mainit na topic when it comes to love. And yun ay situationships. Oo, usong-uso yan sa sa social media. Kasi merong ako nakitang video, ang piniplay nila is about situationship. So, ano ba yung situationship kasi? Actually, siguro mahirap siyang kasi I-define. mahirap i-define, lalo na I believe kasi magkaiba yung take ng generation ngayon. Oo. When it comes to relationships, mga definition about it. Sa generation natin na ako 30 na ako. May 30 na. pag-drop ng age. Hindi naman natin kinaiyahan. So medyo malayo yung may mga definitions na iba, pero nagtanong-tanong kasi ako doon sa mga kakilala ko ganyan. Friends. Sa lahat ng sa lahat ng mga tropa sa labas. Okay. Ang mostly sinabi nila, so parang kung papaikliin siya, it is a relationship kung saan there's an absence of commitment. Absence So, of parang, commitment. Hindi ba siya similar with MU? Kasi nung napag-uusapan namin yan, parang it's a new word for MU. Kasi parang nasa relationship ka, pero yun nga, wala kayong label. Hindi, ang MU kasi, mutual understanding, kumbaga, malinaw sa inyo both kung ano kayo. Okay. Kumbaga, kunwari, may ka-MU ka, Okay. alam nyo pareho na gusto nyo ang isa't isa. Kasi pwedeng MU dahil yung iba, kunwari, mga church people, ganyan, nag-aaral pa or mahigpit yung parents. MU muna. MU muna tayo. MU muna, okay. Bawal pa tayo mag-boyfriend. Okay, so kaya mutual understanding. Pero mutual. At malinaw. Pero wala pa silang label Walang talaga. label. Pero kasi, papunta sila doon. Oo, ang situationship kasi, para sa akin lang naman. It is a relationship na walang linaw. Na parang, as long as nasasatisfy natin yung needs ng isa't needs ng isa't isa. Kinikilig pa naman ako sa'yo. Sige, goods na muna yan. So, parang, pag medyo tinamlay na ako sa'yo, hindi na. Ganun. Kasi parang, yung na-capture ng situationship, ito yung nakuha ko dun sa skit na napanood ko sa Facebook Parang, tinanong yung guy nung girl, kasi parang nafo-fall na, tapos ginagawa nila yung, ginagawa na magjowa. But there's really no label, there's really no commitment nga na tinatawag. Pero, nung tinanong niya, ano ba tayo? Alam mo, ang sagot ng guy, masaya. Parang, Ganun yung nila Yung parang wala siyang malinaw na, kayo? Oo. I think that's the perfect definition of situationship. Kapag dumating ka sa point, parang you're in a relationship, at darating ka sa point na itatanong mo, ano ba tayo? Oo. No, parang may karapatan ka na walang karapatan. Medyo malabo siya Medyo malabo siya kung iisipin mo. Pero common ba yun? Common ba yun sa mga generation? So, Gen Z tayo, millennial tayo. Millennial. So, mga Gen Z, mga nasa college na yan. So, mga papunta high school, ng bro. High school ba? High school? Hindi ba? Alam ko high Gen school. Z, tapos na. Grade 10 siguro. Mga grade 10. Mga grade 10, ayun. Common sa, I think oo. Maraming feeling ko lang naman Feeling mo common Feeling siya? ko lang naman. Siguro, hindi, marami kasi akong friends na na parang may mga friends, hindi naman madami, pero may mga friends ako sa circle ko na nasa ganung ganong klaseng relationship. Oo, nasa ganung setup. Hindi siya hindi siya MU. Hindi pare, hindi. Okay. Oo, ikaw ba may mga Sa akin kasi iba talaga, iba yung dating scene ng dating scene ng mga kabataan. Grabe. Parang kasi sinasabi kong kabataan, parang ilang taon na ba? Yung mga lower generation sa atin. So iba yung nila, iba yung kanilang way. Kumbaga parang nagtatanong ako dun sa mga younger staff namin, younger members of the team,
parang, ganito pala yung ninyo, definition nyo ng dating. But ano bang Parang ang dating sa kanila, getting to know. Hindi ba? Ako feeling ko yun Ganun ba yun? Ang Oo. sa akin kasi ang dating, parang, ako siguro, kasi magsimula sige, muna kayo sige. maging magkaibigan. Oo. Di ba? Pag naging magkaibigan na kayo, nagkakilala na kayo, then you get to court the person na Okay. parang meron ka ng intention. Pero siguro sa ngayon, yung dating na getting to know, na may intention going to relationship. Parang ganun yung nila definition nila Pero siguro ako traditional Oo, pero siguro parang dun mo makikita yung difference nung era na Okay. yung sa'yo kasi very traditional. Pero kasi sa akin pwede mong ma-consider yung dating as getting to know kasi di ba parang hindi naman lahat ng love story nag-start sa friendship. Di ba parang merong may mga kilala akong mga love story physical attraction agad, yung nagandahan, tinanong yung pangalan. Okay. O tas dun sila So parang dating, dun yung time na naging magkaibigan. So kumbaga parang you get to be friends with that person with the intention na maging partner siya. Oo. Okay, Pero, sige. Ang parang ang hindi lang ako palagi ko narinig, parang may mga time talaga na tinetest mo yung water. Parang sa generation ngayon kasi, ang nangyayari madalas, yung dating season, yun yung time nila to test the waters kung Papalag ba? parang makiklik ba kami nito Okay. o kunwari ikaw palamura ka tapos hindi ka palamura as yung magiging girlfriend mo hindi mo alam palamura pa na And siguro that's where the lines blur pag sa situationship Yeah, oo. Kumbaga parang ang nauuna sa kanila yung ginagawa na ng mag-boyfriend girlfriend without sa dating may intention pa Oo. Sa situationship ba meron? I think meron pero hindi clear. Sa mga natanong Feeling mo, ko, 'di ba may mga tinanong ka? Ano sabi ng mga natanungan mo? Sa akin kasi, mostly sa mga natanungan ko at sa mga kilala ko, yung situationship palagi one-sided pare. One-sided? Oo, so parang yung isang party clear sa kanya kung ano yung gusto niyang mapala dun sa ginagawa ng dating na parang okay, sige, date tayo, magiging exclusive ako sa'yo, ganyan. Okay. Pero yung isa, yung kabila, hindi. Oh. So parang sa akin personally, sa mga kilala ko, karamihan ng mga nasa situationship type ng relationship. May palaging isang naiiwan. So, ibig sabihin, walang common purpose. Oo. Walang common na goal na you agree. Kasi tama ka dun no? Parang kasi yung mutual understanding. You agree Mutual nga May mutual understanding kayo. Whereas a situationship, may sitwasyon na magkaiba kayo ng understanding. Pero, parehas nyo ini-enjoy. May talaga siya. I believe situationship, may absence of clarity. Wala talaga. Absence of clarity. Hindi siya talaga clear. It's either, isa doon sa one party, hindi sa kanya clear kung ano yung gusto niyang mangyari. Pero ang pinagtataka ko dito sa situationship kasi ginagawa niyo yung yung ginagawa na magjowa. Merong kunwari nagde-date kayo, tapos minsan baka nag-holding hands kayo, may endearment kayo. Naman. Ganon, and merong mga sweet moments. Okay? Sa isang party, okay siya, pero dun sa isang party, parang blurred yung lines. Ang tanong ko dyan is, totoo bang blurred lang yung lines or inaano niya lang yun? Parang nine-neglect niya lang yun or hindi niya lang sinasabi na hindi niya lang binibigyan ng linaw kasi natatakot siya sa commitment. For me, maraming side. Okay. To be honest kasi bro, nung bata ako, talaga yung bata. nung medyo bata-bata pa ako. Isa ako sa mga taong ganun. To be honest, medyo takot ako sa commitment. Okay. Hindi ako masyado naniniwala sa. Okay. So parang for me kasi maraming side na bakit siya nagiging situationship. Kasi pwedeng una takot sa commitment. Okay. Pangalawa kasi you can also consider the people around you. Kunwari, hindi boto dun sa tao. So, nahihiya. Ewan ko parang Okay. nahihiyang i-legal, kumbaga.
Okay. Illegal talaga. Okay. So, nagiging illegal. So, parang nahihiyang ilabas, ganyan. Or iba naman, bro, meron din kasi ako, I believe, parang merong ano na lang, parang may pride na lang na parang ayokong ako yung unang bumitaw. Gets mo? Oh. Hindi ko alam kung naramdaman mo na yun. Pero Siyempre siguro, hindi. merit. Hindi, ako din naman, hindi. Okay. Hindi, pero may mga, may mga stories na parang, ayokong ako yung unang bumitaw. May mga ganong ganyahan na parang, siguro kasi, parang siguro takot makasakit, or ayaw makasakit, whatever. Pero, may mga tao na yun yung bukang bibig na parang, ayokong ako yung unang bumitaw. Antayin ko na lang siya. So, hanggat hindi siya bumibitaw. Enjoy lang. Parang kahit, enjoy the moment. Parang kahit sa akin blurred yung lines na to. Parang medyo malabo to sa akin. Tiisin ko na lang. Pero parang hindi ba siya a waste of time, a waste of energy, a waste of emotions? Sabi nga nila, the time na ginagamit mo na na-enjoy mo, hindi siya waste of time. So, they just enjoy. Oo, sa akin kasi 'di ba, parang napupunan yung needs nila napupunan yung kilig, napupunan yung care, napupunan yung siguro. Iba yung feeling pag may ka-holding hands ka siguro, wala pa tayong ka-holding hands. Parang, napupunan yung needs So for me, especially bilang tao. And then trade-off nun is yung, yung clarity. Clarity. Parang, grabe. Hindi sa akin maging honest tayo. Straightforward, diba? Parang, bilang tao, most of us will choose the I mean, the especially easy way. kapag hindi ka pa ganun ka-mature din sa buhay. Syempre, pag nasa 30s ka na, medyo gusto mo na yung mag-settle na yun. Parang hindi, marami din tayong kakilala na nasa 30s na parang iba pa rin yung disposition sa buhay. Hindi, pero hari sa akin. Actually, pagpasok ng mga late 20s, mga 27, 28, dumating na ako dun sa time na parang ayoko na nung kilig. Gusto kong mag-settle. Oo. So, depende pa rin sa tao, pero yun nga, as long as ako, I believe, parang hindi siya nagiging waste of time for the people na in the situationship. Kasi, napupuno yung needs nila, yung love tank nila, kumbaga, siguro, na laging na-fulfill. So, pinipili nila mag-stay. Feeling ko siguro, yung sa sinasabi mo na, na parang bilang nagmamature ka na in age, nagkasabay na yung thinking mo, perspective mo about love. Siguro kaya ako ito naisip ko, kaya common yung situationship sa mga lower generation, mga younger generation sa atin, because they have this kind of perception na marami pa silang oras. They can play around, they can explore yung mga feelings na yon, and well, just enjoy the show, 'di ba? Kahit na ang trade-off nun is yung clarity, or kahit yung trade-off nun is yung okay na relationship. Tingin mo? Ako hindi. Kasi para baka magtampo yung nakaibas tayo ng mga bata. Pero kasi siya talaga para sa akin depende siya sa mindset. Kasi kagaya ng sinabi mo kanina, may mga 30 years old ka na kilala na iba pa rin yung nung mindset So walang pinipiling edad ang situationship? Wala. Ang sakit naman nun. Nakita pag nanood ka ng mga yung Tulfo, di ba may mga kabit-kabit pa nga na tatandaan Oo nga, Ako grabe. yung kabit, you can consider it as situationship Parang you just feel the need of basta kinikilig ka kahit mali. Laban diba? So, ang friends with benefits, situationship din ba siyang maituturing? Oo. Sa akin nga, diba, parang dinefine ko siya. Situationship is the absence of clarity. So, parang any relationship na hindi klaro sa ating dalawa. Pero, nag-agree sila na, sige, ganun ba yun? Sige, friends with benefits tayo. Ganun. Ganun relationship natin, physical lang, walang emotion. Tapos siguro, during that time, na siguro, katulad ng sinabi mo na, yung isang party, nagkakaroon na siya ng feelings. Parang mga movie lang, nahuhulog na siya. Siguro dun nagkakaroon na more than friends with benefits, nagiging situationship siya. At dun na nagiging malabo. Nagiging malabo. Ang isang situationship. Pag may isang party na nagsimula magtanong. May napanood akong video parang situationship sila. Okay.
Tapos nung time na nag-start na si girl magtanong kung ano ba tayo. Hindi ko alam kung same tayo. Same tayo na napanood na video. Parang yung response nung lalaki parang ano na siya. Parang okay, enjoy lang ganun. Oo. Parang medyo nanlamig na siya. Oo. So, situationship talaga ano yan. One-sided lang. Para sa akin, hindi ko alam sa inyo. Pero possible ba na yung situationship nag-start kayo as situationship, pwede ba siyang mag-form into maganda o happy ending ba? So far, Brad, sa mga narinig ko, wala. For me, okay. Wala. Kasi, again, one-sided eh. Totoo naman. Isa lang yung kumbaga, isang party lang yung magtatanong ng isang party lang yung ask for clarity eh. Ano ba tayo ganyan? Tapos yung isa parang... So, as long as yung isang party hindi malinaw sa kanya at hindi siya nagsasabi ng clarity sa relationship, nagbibigay ng clarity sa relationship, situationship yun. Situationship. And hindi yun magpo-form into a real relationship. Well, I don't know. Siguro sa mga sa alam ko lang. Ganun. Sa mga nadinig ko lang na baka pwede kayong magbigay ng experiences ninyo. You can, baka may makakilala kayong makakilala kayo. You can send us an email. Mga happy ending, Mga happy ending situationship. Kasi, limited lang kami dun sa Or baka kayo din. Baka kayo din. O sa mga naririnig sa mga kilala lang. Pero alam mo, ko lang, divert ko lang ng konti. Meron kami na interview ng mga Gen Z din eh. Mga Gen Z din. Anong age ba nga pala mga Gen Z? Siguro, below sa atin. Mga pero 20, mga nasa 20s. 20 Oo, mga nasa 20s yata. Mga nasa 18 to hanggang So, ang nagulat ako kasi most of them na nakasama namin sa interview is nasa long-term relationship sila. Then doon ako nagulat na parang kasi ang stereotype talaga eh. Grabe parang ka. Parang meron kang thinking na yung mga kabataan hindi sila nagse-settle into a long-term relationship. Parang kasi nakita natin na nauuso yung mga Tinder, yung mga Bumble, tapos doon sila nakakuha ng mga dates. Actually ako medyo hindi ako sold out sa sa ganong klase mga dating app. Topic natin next time. Tapos, pero nagulat ako, yung isang na-interview namin, 3 years na sila nung kanyang girlfriend, pero nagsimula sila sa dating app. So, parang sabi ko, may possibility din naman pala na mag-form siya as long as malinaw nagkakaroon ng clarity. Siguro ganun din sa situationship kung mabibigyan ng linaw yung relationship nila. Yung sa akin talaga, ang situationship, ang sasagot dyan, clarity. Oo. Parang malalagpasan mo ang isang situationship. Magiging totoong relationship siya kapag nagkaroon na ng clarity. Okay. It's either ano lang naman yan, dalawa lang yan eh. It's either matatapos yan or tutuloy yan kung aayusin natin or ipuputulin na natin. Tapos doon na magiging mutual understanding. Doon na siya magiging MU. Oo. Kapag malinaw na. Pero ang hirap nun, no? Kumbaga parang for me, wag mo na sigurong hayaan yung sarili mo na mapunta ka sa situationship. Oo naman. 'Di ba? Oo. Kumbaga parang for me. Kumbaga parang paano mo malalaman na nasa situationship ka na? Pare, pag nagtanong ka, ano ba tayo? So yun na yun, 'di ba? Oo, parang dumating ka sa point na ano ba tayo? 'Di ba? Pag may ganun na, hindi clear. Pero sino ba nag-i-initiate? Usually nakita ko dun sa yung babae yung nag-i-initiate. Kasi may alam mo yun, yung ibang mga lalaki nagbibigay ng intention. Tapos sweet sila, may mga sweet gestures na nami-misinterpret. Ewan ko kung nami-misinterpret ng mga girls or hindi ko alam Okay. Baka mamaya tayo. May stereotype yung mga lalaki. Stereotype natin. Pero yung na-observe ko na parang merong mga iba na nagbibigay sila ng sweet gesture, siguro nga katulad ng sinabi mo na parang testing waters, nag-fish sila kung sino yung kakagat. Tapos hanggang sa may kumagat naman, kinilig-kilig, pero wala talagang intention yung lalaki to go into a committed relationship. Or siguro deeper. So kung gano'n, siguro sa mga nakikinig sa atin ng mga kung ikaw man ay babae or lalaki, diba? Or, hindi lang naman babae. Hindi, sa babae muna kasi okay. Kumbaga parang lugi ang babae. Parang lugi kasi ang babae sa situationship. Oo,
ay, hindi, siguro bilang ako kasi hindi ako ganun ka-emotional na, na tipo ng lalaki. Pero siguro, kung yung lalaki, emotional masyado. Oo. Kasi, kumbaga parang kung wag kang papasok sa isang bagay na parang hindi nagbibigay ng intention yung lalaki. Oo. Kumbaga, kahit ano pang sweet gesture, at the onset sabi mo, bakit ka ganito? So, pag hindi niya nasagot yon, tigilan mo na. Wag ka mag-invest. Wag nang lumalim. Yun yung dun wag na siyang lumalim pa. Kasi, ang ending, ikaw yung masasaktan. Oo, totoo. Kasi for me, kunwari, kung lalaki ba, siya ba yung mag-i-initiate na, ay ano ba tayo, siya ba magtatanong sa babae? Kasi for me, ang nangyayari, kasi, ako ang mindset ko, ang lalaki is yung pursuer. Totoo. Diba? Yung pursuer siya sa babae. So, ang tendency, siya yung magsaset na, okay, gusto kita. Okay? Whether you want to date, or not, or you want to manligaw na, friends kayo, sabi mo na or magkakilala kayo, uy, I find you likable, I find you attractive, I want to be friends with you with the intention of being in a relationship with you. Wag naman married, diba? Being with a relationship with you, diba? So parang ganun, may clarity na doon. Kumbaga parang, okay, kinakaibigan niya ako for us with the so may response, okay? Pero kung merong action pa lang, kasi baka thinking, hindi, yan action speaks louder than voice diba? Parang ganun siya Alam mo sa akin naman hindi, naisip ko lang bigla. Dahil sinabi mo na well, mostly naman kasi talaga, lalaki kasi nauna. Kaya mostly lalaki yung natatanong, bakit mo yan ginagawa? Kasi may narinig din ako. Minsan, may mga nadinig ako or nakita ako na sabi ng guy, hindi, sweet lang talaga ako, ganyan. Oo nga, yan. Tapos ang tanong ko sa kanya, basta dami-dami ng kaibigan mo, bakit siya lang yung ginaganyan mo? Oo. Na parang dun pa lang, siguro for me kasi bro, talo yung babae po nag-invest. Though syempre parehas naman na talo kasi parehas naman tayong emotional being. Parehas tayong nasasaktan, napapagod pag nag-invest. Parehas tayong nawawalan pag nag-invest. Yes, pero for me lang naman, mas kawawa yung girl kasi medyo nasa side ng emotion talaga ang babae. So, pag naiwan, pero ito tanong ko sa'yo, dahil nasabi mo yan, paano kapag yung lalaki klaro naman, tas yung babae ang hindi naman sure, hanggang kailan, Paano klaro? Sige nga. Kunwari, sabi mo kanina, okay. Si guy, naging sweet kay girl, no? Parang, sige, ganyan, pakitaan kita ng gestures na, okay. Tapos si girl, sabi niya, nagtanong na siya. Okay. Sinunod yung payo ni Jeff Sabi okay. Tanungin ko daw tinanong. Okay. Bakit mo yung ginagawa? Ano bang gusto mo? Okay. Tapos nagsabi si guy, kasi ginagawa ko to kasi gusto ko itang makilala, ganyan. Kasi mahal kita, ganun. Ang bilis mo naman. Ganun, mahal kita. Wala nang pag sinabi, mahal kita Hindi, pero tapos yun nga. So, sinabi na ni Guy yung intention. Sige, ganyan kalakas ang loob Bonifacio, Pinoy Sabi, mahal kita, ganun kadirekta. Pero si girl naman, siya naman yung in the long run, hindi sure. Paano hindi sure? Hindi sure kung parang... nagsasabi ba siya na, sige, sasagutin kita or... Yun nga, kung hindi dun sure, parang kung inalaw niya na magtuloy si Guy to do that. Kasi syempre, nabimit yung needs niya. Sino ba naman babaeng ayaw Okay. asikaso? So, kinikilig siya. Kinikilig siya. Okay. Pero, pare, sa loob niya, hindi siya sure kung gusto niya ba yung lalaki. Kung ito bang ginagawa ni lalaki magbubunga, magre-reciprocate. Parang hanggang kailan, kasi sa akin parang ang dating sa akin nung sinabi mo kanina, mostly ng mga hindi nagiging clear sa situationship is guy. Paano kung ang hindi naman clear is si babae? Is it acceptable? Pero alam mo, may tawag dyan hindi situationship. Paasa. Yun yung ko. Parang dahil nakasing term masyado ngayon. Kumbaga parang, syempre, ayun nga. So, paano kung babae yun? Hanggang kailan naman... So, kunwari, syempre, unahan mo na lang kung gay ka. Hindi, siguro, hindi naman. Pero syempre, i-clear mo rin na
Ako hindi ako nanliligaw sa'yo para busted din mo. Hindi naman sabihin mo lang na, kunwari, kung nandoon na kayo sa punto na meron kayong, mga sweet moments na, parang may ginagawa nyo na yung ginagawa na mag-jowa, 'di ba? Pero walang clarity kung ano ba kayo. Siguro si guy mag-initiate na ano ba tayo? Kasi ang hirap na we work on assumptions eh. Kaya nga ang relationship talaga ano yan eh. It's really a understanding eh. Kumbaga, yun nga, kailangan meron kayong mutual understanding. Iisa yung isip nyo eh. Iisa yung direction ng nais nyo towards the relationship. Kasi kung magkaiba yan, medyo iba yung magiging takbo ng relasyon ninyo. So, dapat at the onset pa lang, ano ba talaga yung, ang hirap kasi ng ganun eh, na parang, ang turingan nyo mag-jowa pero wala kayong label. Totoo. 'Di ba? Ang hirap nun. Actually, for me okay. Again, ano siya eh, hindi lang the absence of label yung situationship. For me, it's the absence of the clarity talaga. Kasi, minsan, yun nga, again, pwede kasing, wala pa kayong label kasi hindi pa pwede. Okay. Okay. Nagigets mo na. Okay, sige. May chance kasi na gano'n, na parang, hindi pa pwede. Sige. Antayin pero natin. Nga, as long as may the mutual both of you, understanding. Parang as long as the both of you clear kung ano kayo at kung ano yung ginagawa nyo para saan siya. Oo. So, kumbaga parang, sige, wait lang muna. Ganon. Kasi yun naman talaga eh. Kasi yung situationship, wala talaga. Wala ka talagang makukuha doon. No? Parang parehas kayo talo. Parehas kayong lugi sa ganong klaseng relasyon. Parang ayun nga, walang panalo sa situationship. Though parang, yun nga, sabi ko, one-sided siya. Kahit yung tao na na parang kumabig lang. Kaya si guy, clear na sa kanya kung ano yung gusto niya. Si girl yung hindi pa. Si girl, in-enjoy niya lang yung kilig at daw yung momentary kilig nung hatid ng situationship. Pero pag naputol yun, at the end of the day, pare, I believe nag-invest ka kasi. Parang both of you nag-invest ng oras nyo, nag-invest kayo ng, especially emotion, bro. Parang hindi, marami. Hindi lang napapansin, pero yung pag-invest mo ng emosyon sa isang bagay, bro, ang laking sobra. Malaking epekto yun sa sa tao. I mean, hindi ako psych, pero based on my experience, hindi lang sa relationship kahit kunwari sa ibang bagay, tapos nawala. Totoo. Yun talagang may siya sa'yo. May kurot pag nag-invest. So, tatalo ka talaga. Talo. Yun ang talagang natin eh. Parang, wag ka nang pumasok. Diba? Sabi, wag mong si Duterte ba yan? Wag mong subukan. Wag mong subukan. Diba? Kasi, if we really want to spare ourselves from the hurt and from the, syempre sabihin, katulad ng sinabi mo, kahit yung iba yung perspektibo na wala namang waste kung nag-e-enjoy ka, pero definitely there's a time lost eh. There's a time lost. Energy pare. Energy and the things na you supposed to be na invest mo or na i-google mo sa mga bagay na makakapag-benefit ka on your growth, on your personal growth. Hindi lang sa aspeto ng relasyon, pero sa personalidad mo, nasayang. Totoo. 'Di ba? So, yun ang natin na parang sa situationship, wag talaga. Kumbaga parang at the onset, clarify. So naman, payo mo. Payo talaga. May payo tayo. Face to face. Hindi, siguro kunwari may nanonood man sa atin na nandun sa currently nasa isang situationship. Ikaw ba yun? Nakaka-relate naman dito. Anong mabibigay mong parang how to handle it, ganyan. Alam mo kasi pagka meron ka ng meron kang na-invest na emosyon, meron kang na-invest na energy and time. Meron tayong tinatawag na sunken cost fallacy. Kumbaga parang nagiging irrational yung pag-iisip natin na
malaki na yung ininvest ko, kaya itutuloy ko na lang. Yeah. May ganon. So, that's the first thing that we wanted to break, yung mindset na yon. Okay. Na, okay, yung oras mo na ginugol na, wag mo na isipin na sayang. Okay. Okay? Kumbaga, okay, definitely may sayang, pero wag mo na siyang bigyan ng emphasis. Ang bigyan mo ng emphasis is kung ano yung magiging after, yung magiging benefit nito after, 'di ba? Kumbaga, it's not a matter of how much you have invested na eh. Pero pag nagpatuloy ka pa dun sa relationship na yon, kung gaano kalaki pa yung kailangan mong malos. Toto. At the end. Okay. So to spare you of the future hurt na mararanasan mo pa, ang mabuti diyan, ibitaw mo na. Totoo. Kumbaga parang masakit siya, oo. There's really something na parang may mamimiss ka. Kasi may kilig eh. Talaga naman. May, alam mo tayo, we long for companionship. Naman. Diba? Yeah. We long for someone that would relate to us. Aminin man natin at hindi. Lahat diba? tayo. And that someone gives it to us. But ano yung trade-off? Ano yung trade-off na yun? So, ang ma-advise ko is that kung nandoon ka sa sitwasyon na okay, hindi clear yung bagay-bagay sa inyo, syempre, unahin muna natin, i-clarify mo, tanungin mo yung other party na, ano ba tayo? Ano ba talaga? Malay mo naman, nahihiya lang di ba? Parang, ay, hindi ko, parang kumakapalang. Kumakapalang din. Pero, kunwari, tinanong mo na, nagsabi naman, may gusto ako sa'yo, gusto kong magbunga tong relationship na. Well, you're in the good direction. Pero pag sinabi niya, na na aversive siya, parang iniiwasan niya yung ganong klaseng tanong, doon ka na magduda. It's raising red flag. Red flag na yun. Red flag na siya. Kumbaga parang, you really want to set boundary, and syempre, ikaw, may halaga ka. You have self-worth. Kumbaga, malaki yung self-worth mo, and hindi yun nakabasic sa kung sino yung karelasyon mo. Kasi yung magiging karelasyon mo, dapat yun yung mag-a-add ng sa'yo din eh. Ng pag-grow sa'yo eh. Not necessarily talagang yun yung basis ng self-worth mo. Pero, it really, parang amplify you. Actually, siguro parang yun yung term eh. It will amplify you. Mm-mm. Hindi ka niya dadagdagan. O yun, parang hindi ka niya i-fill. Oo. But it will amplify kung ano yung bagay na meron ka. Oo. Diba? So, parang hanggat maaga pa, hanggat hindi pa malaki yung kung ikaw man ay nandoon pa lang sa umpisa, bitawan mo na. At kung ikaw man ay nasa malalim na, syempre, bitaw pa din naman, di ba? At wala pa rin talagang clarity, talagang pag-isipan mong mabuti kung ano ba talaga yung gusto mong gawin. And ano ba yung cost nito sa'yo. Diba? Kasi hindi ko naman sabihin, bitawan mo na yan. Hindi ko alam kung ano yung emotional attachment na yun eh. Hindi rin siya ganun kadali, Brad. Hindi siya ganun kadali. Ako, isipin ko lang, hindi siya ganun ka. Lalo kung malalim. Kung malalim yung yung na-invest na yung naging relationship. Hindi siya ganun kadali. Pero kung ikaw nasa una ka pa lang, nandoon ka pa lang, patungo ka pa lang, bitaw na. Wag mo na siyang ituloy. Tama na. Wag mong subukan. Diba? Siguro bro, add up ko lang. Actually yun talaga yung naisip ko din eh. It's parang how you value yourself. Yes. Parang papayag ka ba na napupunta ka dun sa isang lugar na parang wala kang ibang pupuntahan kundi talo lang din. Oo. So, ganun lang. Siguro at saka isa pa din. Parang ako naisip ko lang, most naman nung nasa situationship, bakit sila tumatagal doon? Kasi there is lacking na parang may need sila na nabibigay ng isang tao na kahit wala namang clarity, nagstay sila doon. Siguro parang sa akin, if may kulang pa sa'yo, huwag kang pumasok sa relationship. Huwag mo hanapin yun sa ibang tao. Oo, tama naman yun. Kapag, kunwari, ikaw, kulang ka sa pansin. Kulang ka sa pansin. I mean, pag may kulang sa'yo, pag may something lacking ka pa, try to find it on your own muna. Buuin mo muna yung sarili mo. Tapos, kapag you think that you are ready, you are, buo ka na, kilala mo na yung sarili mo, self-aware ka na ito yung mga needs mo, ito yung meron ka, ito yung wala ka, blah, blah, blah.
diba? I mean, that's the time siguro na somehow you can say na kaya mo na pumasok. Pero if you're really lacking, na parang kulang ka kasi sa ganito, gusto mo kasi ng lambing, kaya ka papasok sa isang relationship. Medyo Yun mahirap yun yung may talagang may chance na mapupunta Vulnerable ka talaga sila. sobrang vulnerable. Doon ka talaga may chance na mapasok sa situationship kasi kapag kulang na kulang ka, 'di ba? Minsan nga pag gutom ka kahit anong pagkain lang yung ibigay sa iyo, kakainin mo yan. Gutom ka Totoo. 'Di ba? So same thing siguro, same concept na kapag ikaw longing ka, tas papasok ka sa isang relationship, kahit ano yung i-offer niyan sa'yo, as long as mapupunan yung need mo, kahit anong ano niyan sa'yo, tatanggapin mo. Totoo. Feeling mo masaya ka, siguro yun lang. Siguro ang pwede kong maidagdag yung sa pagbuo na part, ako lagi kong sinasabi sa mga younger people, humanap ka ng community. Kumbaga parang involve yourself in a community, in a cause, sa sa group, 'di ba? Kasi ako sabi ko nga sa iyo, very traditional ako. Yun nga sinasabi ko na hindi ako sold out sa dating app, more on ako na pag nag-volunteer ka sa isang cause, pag nag-volunteer ka, may ginagawa kang something that is greater than yourself for a cause. Na hindi ka, kasi baka kaya naman na feed ka dahil sa mga masyadong madami yung oras na ginugugol mo sa social media. Kung nag-volunteer ka, you do volunteer works, you do something for a cause, doon mo makikita yung people that would resonate with you, that would have the similar values that you care for. Tas diba? Yung community na nakita mo pala, puro longing. Yun naman, hindi naman. Or magano ka siguro, mag-invest ka sa sarili mo. Na parang, ako personally nung medyo bata kasi ako, medyo bulakbol talaga ako. So magulo yung life ko. So parang dumating na ako dun sa time na parang gusto kong tumaas yung self-worth ko. So inayos ko siya. Nag-invest ka sa sarili mo, nag-aral kang maigi, nag-focus ka sa career mo, ano pa ba, natuto ka na iba't ibang skills, even your relationship with other people, you try to fix it, hindi man perfect, at least you try, na parang, i-try to fill yourself with, level up, daming upskilling, gusto mo tuto ka na ibang skills, or keep something yourself that, busy with something that makes you grow. Parang diba? Kung wala ka mang community makita, ako may napanood ako bro, isa siyang, vlogger to, influencer, bro, baba ng self-esteem niya dati. Ginawa niya, nag-improve siya. Nag-check siya ng style, nag-change siya ng style, nag-aral siya mag-gitara. Alam mo yun, parang you fill yourself with things that will really add value. Add value to you. At sa ganung bagay kasi, you will see yourself na, hindi ito yung worth ko. Parang, kaya alam mo, believe ako talaga sa mga, hindi lang girls, pero mostly kasi girls yung naririnig ko. Pero believe talaga ako sa mga tao that they really know their value. Totoo. Hindi kami magsisettle sa ganyan. Correct. Narinig ko nga dati, sabi, joke to parang 9 na buwan kang pinagbuntis ng nanay mo. Hindi ka para saktan lang or hindi ka para halos mamatay ang nanay mo para totoo. Hindi ka para lang. Siyempre si Lord, diba? Si Lord, tinubos ka ng Panginoon. Correct. And hindi ka para para paasahan. You're valuable, you're worth it. Sayang ang panahon. So yun, ang ganda ng natin, ng usapan natin about situationship. So talagang it's really not something that you really want to be in. Pero hindi, babalik na naman tayo. Hindi talaga siya naiwasan. Pero syempre, ngayon, na nakapakinig ka ng namin. If you're aware, narinig mo na yung namin, yung podcast namin. So, at least meron kang awareness, okay, pag wala palang clarity yung relationship namin, baka nasa situationship na ako. Pwedeng ganun. Malaki. Malaki ang chance na, yes! Tama na, itigil mo na yan! or I mean, if you have, your own definition then of situationship, pwede nyo i-comment or email us. Ayun. Handa naman kami makinig. Hindi naman kami all-knowing. Hindi talaga. Naman to? Mga opinion. Opinion namin. Based dun sa aming experiences at mga nakikita naman. So, ayun. Yan lang, Jeff. So, thank you. Tatapusin na ba natin to? Yeah. Ako, I'm good na. I really just wish sa mga anumang edad kayo, if you're in that kind of relationship,
know your value. Yes, correct. Sayang ang panahon, yung mga oras na lumipas, hindi na yan mababalik pare. Ikaw ba lalaan mo ba yan sa Yes. Sa temporary kilig lang kasi Totoo. We're really looking forward na mag-grow and mag-add value kung sino man yung magiging partner mo. Hindi yung parang isasantabi ka lang kasi it really shows na pinapahalagahan ka ng partner mo kung merong clarity sa relationship and merong isang direction kayo na pupuntahan. Kung talagang mahal ka niyan pare, sasabihin niyan sa'yo. Naalala ko nga yung first time akong ano lang to, crush lang. Ang tanong agad sa akin, mahal mo ba? Ganon, parang ano ako na ito, mga 15. Tinanong ko, mahal mo ba? Kasi di ko maintindihan. Okay, bilis naman ito. Siyempre, batang isip ka pa. Pero nung tumatanda ako, sabi ko, kaya pala tinanong. Kasi if you really love someone, sasabihin mo yun, pare. Mahal kita. Oo nga, sinabi ko lang, mahal kasi kita eh. Bugs. Tapos handa ako mag-antay sa'yo. Ayan, yun ang clarity. First thing na inuuna natin. Siyempre, praying. You pray for someone, hindi po man yan partner pa, siguro crush pa man. Yes. Pero kasunod dun dapat clarity. Totoo. At lalaki dapat yung nauuna dyan, bro. Yes. Huwag mo antaying tanungin ka. Totoo. No, kasi pag nagtanong na yung girl, ano ba tayo? Basta ito ang namin, ang aming perception, ang lalaki ang pursuer. Oo, lalaki dapat ang nag-ano na. Yes. Sweet ako sa'yo kasi mahal kita. Ang bilis. Kasi ako sa'yo kasi I find you attractive. Parang ginagawa ko to kasi I'm looking forward to be your partner. Hindi ako mag-aksaya ng oras sa'yo. Correct. Ano lang, pakiligin ka dahil trip ko lang. Totoo. Di na. Diba? So, yun lang. So, ang ganda ng conversation natin. So, madami din ako natutunan, madami akong insight na napulot dito sa pag-uusap natin. And this is only our first episode. Siyempre. So, hopefully, meron din kayong napulot. So, pwede nyo naman tong piniplay habang naghuhugas kayo ng pinggan, habang nasa kotse kayo, naikinig, or nasa commute kayo. Diba? So, hopefully, sa pagsama nyo sa amin dito sa first episode, sa episode na to. Not the last. ay may mga nabigay kaming mga magagandang insights. Ito naman, to. Payong kuya. Kuya talaga, mamaya may masakit na payong tropa, payong kuya. Ano to? Ayan. Kaya nga Gentox. Gentox. Point of view to ng mga ng mga gentleman. Mga guys. Mga guys. Ayan. So yun lang. Thank you. Again, I'm Ham. I'm Jeff. So ito ang GT. Gentox. Ayan. GT Gentox. Yeah. So thank you. Bye. Please don't forget to follow and like our socials.